Salamat. Talaga naman in love eh. Ano kaya pagtanda? Maghatid pa kaya ng ulam? Ayun na si Di, paalis na ulit. Magandang araw sa inyo mga kagala. Saktong ako'y magbabahagi na sa inyo ng video ngayon. Dumating si Di. Inutusan daw siya sa trabaho niya para bumili ng ulam. Ayun, binili din niya ako, nagdaan siya dito sa bahay. Ang gagawin natin ngayon ay yung mga kinuha natin mga bunga ng kakao kahapon, ating lilinisan. Tatanggalin natin sa kanilang bahayan tapos huhugasan ko. Ito yung mga inihanda ko dito. 20 piraso pala siya mga kagala ng kakao. Ang mga nakuha natin kahapon. Handa ko na yung batya na lagay ng ating tatanggalin, yung mga buto niya sa loob. Tapos ito yung isang ating batya na paghuhugasan natin. Ito yung ating net na ating gagamitin para sa paglilinis ng ng laman ng kakao. Kasi di ba mga kagala, yung kakao ay meron yung kinakain sa loob. Kanina nandito sana yung mga pamangkin ko, pwede sana lang kainin yung iba. Kaya lang naisip ko may pamangkin akong maliit, napakadelikado, kaya hindi ko na talaga binuksan habang nandito sila. Kasi kung kakain si Tutoy, may inggit si Bibi, baka mamaya aksidente pang malunok ng bata yung buto ng kakao, madisgrasya pa. Kaya talagang pahin siya na Tutoy, Bibi. Magtiis-tiis muna kayo kapag talagang malalaki na kayo, talagang safe na kayong kumain itong mga buto ng kakao. Sa ako na lang kayo bibigyan. Kasi ngayon nakakapag-alala. Habang ako nagpapatubig, maglilinis tayo ng mga kakao para ating maibilad na. Ipapakita ko lang sa inyo yung pinagkabalahan ko din kanina habang ako nag-aalaga ng mga bata. Kasi inalagaan ko si Tutoy at si Bibi panandalian. Kahit pa paano, naibsan-ibsan ang pagkainip ko dito sa bahay kahit wala akong kasama dahil nandiyan si Tutoy at si Bibi. Yung ating mga pechay, inilipat ko na kasi nga lumalaki na sila. Ito na sila ngayon. Ayan, dyan ko na siya inilagay sa isang straight na yan. Yan, papunta doon sa dulo. Tapos yan, puro yun nga, naipakita ko na sa inyo dati, puro mga sitaw, upo, talong, okra, singkamas, bago, patola. Ayan, ayan siya, yan. Yung iba, nailipat na namin doon sa kabila. Ito pala yung aming mga halaman na nung nakaraan na sinasabi ko sa inyo, bigay ni Bibi at ni Apaw nung aming kapitbahay. Ayan, Bibi and Apaw, maraming salamat dito sa halaman. Ayan, malalaki na sila, saka sibul na. Kasi inalagaan talaga namin sila, sagana talaga yan sa dilig mga kagala. Kasi maganda yung angel's breath na yan kapag lumaki. Tapos ito yung pinagagawa ko din kanina. Yung mga ginamasan ko. Yan, nilinis ko itong aming harapan ng bahay. Kapag may mga damo-damo na kasing medyo tumataas na, talagang gusto kong gamasin. Kaya ayan, malinis na yan. Talagang walis na walis. Sabi nga ni Di, walis na walis. Maganda kasi yung malinis. Tapos ito yung mga ukrang inilipat ko na, nilagyan ko talaga yun ng mga bao. Para kung mainit ay hindi siya ganun masyadong expose sa init. Kasi nga, kakalipat ko lang. Ayan lahat ng mga bao na yan mga kagala, puro okra yan. Dusing puno yan ang okra mga kagala. Tapos ito naman yung aming mga lemon. Malalaki na rin siya. 5 lemon nga lang yung natira kasi namatay yung isa. 2. 3. Apat. Ito yung palima. Yan, may pinagkabalahan ko kanina habang ako may alagang mga chikiting. Tapos ito na rin yung aming sitaw. May sitaw pa rin dito, talaga mahilig kasi kami mga kagala sa sitaw, kami ni Di. Kaya yung mga sitaw dito ay parang nasa 19 na pirasong puno yan mga kagala. 18 or 19, ayan, basta yan na yan, yung mga bakod-bakod na yan. Tinanggalan namin yung patola, habang tinatanggal ko nga kahapon, ako medyo nalulungkot. Pero nagpasalamat naman ako sa pagbibigay nila sa amin ng gulay araw-araw. Itong patola namin at ang aming sitaw, kasi ganun talaga. Lipas na rin kasi siya mga kagala, kaya tinanggal ko na. Ito yung aming maisa na kahit alangan-alangan yan, pero napakinabangan din namin yan kahit siya ay nabansot. Palibasa ba naman parang tanim-taniman din lang ang nangyari, pero okay din yung mga kagala kasi nakakuha din ako dyan ng ipinanggulay ko nung isang araw. Kaya kahit paano napakinabangan din yung mais na yan namin. Kaya nung mawala siya, ito na nga, nilinis ko na ulit itong ibang bahagi nitong baba. Ginamasan ko na para dito ilipat yung mga okra. Yan yung ibang sitaw, ganyan. Kaya lang tawag dito. Sa ngayon nga lang talagang sobrang napakainit na. Pero sabi nga, kakayanin natin i-survive yung ating mga inaalagang halaman. Kasi napakahirap kapag bumibili ng gulay. Kaya talagang maghapon dilig namin yan. Alaga namin sa dilig. Ayun yung iba. Yung mga pinagtanggalan din namin doon ng sitaw, upo pa rin yun nandyan, upo, kalabasa, patola, yan, meron din dyan. Ngayon mga kagala, tayo mag-uumpisa ng magbukas ang ating mga kakao para ating malinisan, matanggalan ng laman, tapos ating ibibilad sa araw habang tag-init pa ngayon. Kahit sayang naman para hindi na tayo bumili ng ating tableya. Ang aking puti ng buhok, hayaan nyo na yan, talagang ganyan ang sinyalis ng tumatanda na.
Kulayin man ang kulayin natin, talagang yun ang reality ng buhay. Hindi na ako nagkukulay, minsan tinatamad na ako. Ayan, malaki-laking itak talaga ang kailangan natin kasi nga medyo makapal itong balat ng kakao. Makapal naman siya pero malutong. Paborito to ni Tutoy, kaya nga lang hindi ko na ininggayo kanina. Kasi nga si Bibi, nag-aalala ako kay Bibi, gumagaya sa kuya niya. Mamaya, kahit sabihin maalam na ang bata kumain, hindi nga natin masabi yung aksidente, di ba? Baka madisgrasya pa. Ayan, oh. Yan, itong mga laman na itong tinatanggal, oh. Kinakain naman talaga to. Masarap naman siya, matamis. Ayan. Kaya ito ay dito natin ilalagay. Para kapag hinugasan mo siya ng ganyan, madaling matanggal itong mga laman sa loob. Ayan, oh. Di ba dudulas na yan. Minsan kasi napapaibig din ako nung gumawa ng hot chocolate. Kaya sayang din naman. Nalalaglag o nabubulok lang ating tiyagaing gawing tableya. Napakadali lang naman mga kagala gumawa ng tableya. Talaga lang minsan hindi lang natin talaga nabibigyan ng oras para gawin. Kaya ang dami nang nasayang nakakaw sa bahay. Tapos doon sa aming pinsan, kaya nang hiniisa na kami kahapon, kaya lang kukunti pa pala yung hinog nila kasi naunahan na kami ng pagbulok saka ng mabait. Kinakain din pala siya ng mabait. Ayan, tulad nito, oh. Pag pala violet, hinog-hinog na rin naman siya. Kaya nga lang, mas okay talaga yung dilaw na dilaw na kasi yan ang pagkakaiba na loob. Malaman na masyadong maputi na, ito hindi pa, oh. Titingnan natin ko sa 20 peraso ng kakao kung gaano karaming tableya ang magagawa. Pero medyo matagal pa mga kagala ang proseso ng pagbibilad ko nito. Kaya sa mga susunod na araw ko na sa inyo ulit i-update ang karungtong nito, ha. Papakita ko lang sa inyong paghuhugas sa ating pagbibilad nito ngayon. Laki yun, dami. Yan, tapos na nating tanggalin sa balat ang ating mga kakao. At ito na lahat yung kabuuan ng ating mga nakuha. Ayan, oh, mga buto niya. Dami din niya. Tapos gagawin natin, ilalagay natin dito sa loob. Kasya ba? Ay, kasya ba? Baka lumusot. Ayan. Pukusot-kusutin lang natin, parang naglalaba. Ayan, oh, lumalabas na yung mga puti-puti niya. Hanggang sa maubos yung mga puti-puti. Laba-laba, laba-laba. Yan mga kagala, dyan lang kayo. Ulit-ulit ko lang itong gaganituhin. Hanggang sa matanggal yung niya, madulas niya. Ito na mga kagala ang ating kakao na ating hinugasan kanina. Nakakapagod din pala. Ibibilad pa naman natin to, matutuyo din to. Kahit hindi naman talaga side na side ang pagkakatanggal natin itong madudulas. Wala akong ibang bilaran. Ito lang talaga. Try na lang natin kung magkakaigi. Kailangan nating hatiin. Hindi pwedeng ganyan lahat. Kasi dapat ay lang siya, hindi patong-patong. Yan, okay na siguro yung mga kagala. Hindi naman siya as in patong-patong eh. Wala kasi akong ibang bilaran, hindi ko naman akalain makakapag ganito ako. Hindi ko nahiram yung bilao kay mama. Hihiramin ko na lang maming hapon yung bilao kay mama. Sa ngayon ito lang muna yung ating gagamitin kasi sayang yung init. Ating hahabulin ng init. Tara, ilibilad na natin dun sa may unahan ng bahay kasi mahangin dun saka mainit. Lalagyan natin ng pangsabit. Tatalian natin para nakasabit lang siya. Okay mga kagala, dito ko rin napili ibilad kasi napakainit nga dito sa kamahangin pa. Lalong-lalo na kapag hapon, doon ang lubugan ng araw. Kaya hanggang 5:30 talagang mainit dito or hanggang alas 4 ng hapon.
Okay, titignan na lang natin at aabangan natin sa mga susunod ng araw kung ano mangyayari sa ating ibinilad. Sana maging okay at maganda yung pagbilad. Sana tuloy-tuloy ang araw kasi minsan umuulan pa rin, pero sana pagbigyan tayo ng sunod-sunod na ihir ngayon ng araw para maging okay ang ating pagbibilid ngayon. Thank you for watching mga kagala. Ingat kayo palagi. See you on my next vlog. Bye-bye!